ano, tawag dito ng Mineski Gear in particular, punta lang kayo sa secretshop.ph o kaya naman punta kayo sa mga computer shops namin sa Mineski Infinity. Lahat dyan may mga available na mga t-shirt, bili na kayo. Murang-mura lang yan. Kaya easy lang kayo. At nung nakaraan, na mismo parang even 182, bakit ngayon ka lang kasi nakapanood ng stream namin? Dahil nung nakaraang linggo, nagkaroon ng sale, malaking not so secret sale ang secretshop.ph. Sobrang mura, up to 60%. Barang ganun, oo. Basta yun, sobrang sulit at sayang nga di ako nakabili kasi nasa office ako noon. Pero anyway, ano pa mga tinatanong ng mga tao dito? Kuya, pa-flash ulit ng winners ng raffle. Just go to MI fan page. Andun namin i-upload lahat ng mga picture, yung lahat ng ng winners. Kasi syempre hindi ko na ulit mapa-flash ulit yung winners ng raffle kasi software yun na parang nag-aano ng mga pangalan ng mga tao. So yan, yung screenshot nun nandun na sa fan page ng MI, di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, live namin ginagawa yung pag-raffle. Hindi yun parang, baka kasi isipin nyo, Kuya Denki, umpisa pa lang ng stream nyo, nakuha nyo na yung winners, hindi. Inaano lang namin yun. Kumaga parang, kaya nga namin pinapatagal, nakakahiya na nga minsan kasi ang tagal minsan na mag-load. So anyway, ipapromote ko rin pala yung NCCL Visayas Mindanao main event. Mangyayari na naman yan next week. I think magkakas si Paring D. Sabado-linggo yan. At ang alam ko sa Class S bukas si Kuya D din na magkakas, pero hindi tayo sigurado dyan. Kasi bahala na yung aming taga-schedule, yung darling of esports, si Ate Kai, kung sino ang mag-ano dito. So yan, let's go to the draft. Queen of Pain Darkseer combination para sa It's in the Bag. Naku, binana kagad si Gyro, alam na. Winter Wyvern can be the next guy. Hindi pala gaga. Ay, hindi, pure to Oo, pwede. Pwede. Pero mamaya na yan mga kaibigan. Tingnan mo naman yung ban ng It's in the Bag. Tinanggal ka agad yung ES ni Kirito. Tapos yung clinks ni Armel Tabios. Samantala, Raging Weeplay, just to be on the safe side, removing Lina and Tusk and removing that combo capability para sa It's in the Bag. Tananggal kagad si Gyrocopter. At ayun. O nga pala, pinapromote ko rin na meron kaming hiring dito ngayon sa Mineski. Sa mga hindi nakakaalam, punta lang kayo sa Facebook ko para makita nyo yung specifics. 5 yung kinakailangan namin. And mostly, baka sabihin nyo, kay Denki, Dota 2, yay! Hindi. Halo, Call of Duty, Game Masters. So, sila making admins for Halo and COD. Sobrang swerte ninyo. Kalahin nyo yun. Pupasok kayo sa trabaho para maglaro. Sarap ng buhay. Pero, syempre, kailangan masipag pa rin kayo, diba? Tapos, ano pa yung kailangan namin? Multimedia artist, secretary ko na female. Nice one. At saka, magmamana ng aking trabaho kasi na-promote na ang Kuya Denki ninyo. Yan, yung magiging events planner and coordinator namin, coordinator. So, yung mga new type, bawal. At saka yung mga innovator, coordinator po ang kailangan namin. Sila Kira ang kailangan namin dito. So, yun. Mag-apply kayo. Preferably female. Kasi puro kami lalaki dito. Abang maiba naman ng konti. Pero anyway, yun lang. Yung specifics, punta na kayo sa Facebook ko. Diba? Wala nang para wala na kayong tanong-tanong pa. And of course, kung meron kayong mga katanungan, halimbawa gusto nyo linawin, halimbawa di nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng pleasing personality, doon kayo magtanong. Pero yun, mga kaibigan, we are hiring for Mineski and ESL. Pero looking at that draft, finally Batrider mga kaibigan, nagbabalik. 1 taon na nagpahinga dahil puro nerf ang tinanggap. Galit na galit. Dahil, ewan kung bakit, sobrang ganda talaga ng laso. Pero ngayon, nerf to Oblivion. But now, he's back thanks to the new Aghanim Scepter upgrade and the Flame Break actually being improved. Yung burn duration niya, sobrang sulit. Diba? So ngayon, Batrider mga back in the building. Napakaganda na kanyang Aghanim Scepter effect. Hindi lang isa ang malulubid mo ng yung Flaming Lasso. 2 pa. Pag naka-Aghanims, malalatch yung isa, madadamay dun sa lasso mo. Disruptor. Para sa Raging Weeplay, just making sure na yung Batrider counter, which is Disruptor,
hindi makukuha ng It's in the Bag. Samantala, they have Silencer in their own turf. Let's see kung maging okay ba to. Hindi ko alam kung gagana. Well, versus TA. Maganda. May tanong dito si Trailbears. Boss, lagi may live stream Mineski TV. Hindi ko naintindihan. Boss, lagi may live stream Mineski TV. May lagi naman. Regular naman. Every Tuesdays and Wednesdays. Meron kaming live stream ng mga laro. Diba? So yan, wag yung paniwalaan yung sinasabi ni RJ dyan, hindi ko kamukha si Ugat Puno. Baka sinasabi mo si Brennan. Ayan, alam mo ba, na napagkakamalan nga akong si paring Brennan nung dati pa. Mas maskulado nga lang si paring ano. Pero anyway mga kaibigan, sige, rock lang tayo ito. Juggernaut para si It's in the Bag. Another buffed hero dahil binuff yung kanyang Blade Fury. And yung mga nerfs sa mga carry, medyo nagwarrant na makuha ulit, mapili ulit yung mga dating mga heroes na kinukuha. Ngayon na nakalimutan na. Sabi na naalala natin, may Juggernaut nga pala. So gamitin natin ulit dito. Samantala, para sa akin questionable kasi TA is just so good in this meta right now. Tingnan nyo, ni-nerf yung minus armor ng medallion. Ni-nerf yung visual capabilities ng track. Samantala, untouched yung visual capabilities ng Psionic Trap. Untouched yung armor reduction ng meld. So, parang si TA ang next best thing na ngayon sa meta. Yan lang naman ang tingin ko. Oo. Diba? So, ito lang tayo mga kaibigan. Ban. Okay, Dazzle. Smart ban. Mula sa Raging Weplay can help Juggernaut so... 10 seconds. nga pala. Oo, tama. May na-screenshot yung kanina. Alin ba ito? 5 seconds okay. remaining. Sige. So, yan. Tapos Draw Ranger tinanggal din. Bawal na maglaro si Drew Torres ng kanyang Draw Ranger. But anyway, hindi naman ito yung kanyang pinakamalupit na hero Kaya siguro okay lang yan. Diba? So, tingnan natin kung sino-sino pwedeng piliin. Looking at the bans and picks, pwede silang mag-comedy. Okay, Slardar. Ayan. So, sinasabi nila na yung kulay daw talaga ay may something. Alam namin yan. Hindi ko maayos kasi yung monitor ko ay medyo alanganin. Ewan kung bakit. Hindi ito yung monitor na ginagamit ko talaga sa PC ko. Ito yung casting PC. Kaya medyo alanganin lang yung saturation. Pero si Slardar mga kaibigan, at gino-joke ko lang to sa aking mga kaibigan. Sabi ko sa mga tropa pips ko, naku po si Slardar, top pick. Ayan na nga, pinili na kaagad. Si Stardog. Para sa Raging Weplay, minus armor and vision, all untouched. Para kay Slardog, not to mention, sobrang gumanda. May buff pa sa kanya May buff pa kay Slardar Nakalimutan ko na. Ayan. May sinabi dito si Jetrex04 sa GF kong si Luis from Miriam. Baby, bili mo ko ng t-shirt ng Mineski. Nice one. Diba? So ito na mga kaibigan. Game number 2 is now up and running. Sand King would be the last pick for It's in the Bag. So it would be a support Silencer Sand King in conjunction with Juggernaut sa may tri-lane, Darkseer offlane, Queen of Pain mid. Sa kabilang side ng mapa, I am looking at a Templar Assassin mid, offlane, Bat Rider, Lion, Disruptor, Slardarino. Yun na naman po ang error. My goodness. Yun. So, tago natin yan. So, yan. Bilisan natin. Recon na ito. Yun. So, pasensya na kayo guys dahil nagkakaganon talaga ang buhay. Dahil hindi ko na alam kanina pa ito nagka-crash. Crasher Reno, Master Reno. Yun, ganda na loading screen ko, panis. Tagal, mag-load. Kaya mo yan. Sana nag-post din sila. So ito mga kaibigan, 4 po sila dito. Slardar, Disruptor. Ayaw nga pala, paano nga muna? Pa-post ko lang, ibibigay ko lang kay Juno yung print screen. Ay nako, sige na nga.
Yan, nice one. Hindi, yun nga, naalala ko. Yun mga kaibigan, ayan, ipakilala ko ng mga players natin, hindi ko nakapakilala kanina. Nakakalimutan ko, shoutouts nga pala sa TV5. Road to Artista. Hindi, joke lang. Easy lang, easy. Ayan. Anyway, sa Raging Weebly, andito si Secrets as Bat Rider. Si Armel Tabios as Templar Assassin, Fly Solo as Disruptor, Kirito as Lion, and Drew Torres si Slardog. Sa kabilang side ng mapa, andito si Marik Sensei as Silencer, ni Chong Dancer, si Ian, ang Sand King. Levi would be playing Queen of Pain, Solo Flight X Slim as Juggernaut, at Poyans is Dark Seer. Tingnan natin. Wala pa. Oh, naku po, nagpa-apoy kagad si Batray. Sabi niya, unang dugo, unang apoy, sila ba na ito? Wala lang, cute lang. Sa may gitna, kamusta ang matchup nila dito? Naku po, nilason kaagad si TA at medyo makatiyan, refraction damage is good. Pero madaling tanggalin yung refraction armor dahil sa sa Shadow Strike. So malaking bagay. Not to mention, medyo mahabang range nito ni diba? Ito mamaya na. Kirito. Kung okay naman siya. Hinihila lang yung mga pepepas. Sige. Gusto nila yan. Tama yan. Poyans naman. Medyo nakahanda ng kanyang soul ring. Let's see, pero sapakan na ba? Oy, nako! Levi! Taking lots of damage. Salamat sa Psyblades na alam natin na pure na pure. Isang nga dyan sa clips. Isa nga sa clips. Paramdam mo lang. Iparamdam mo lang. Wala. Di maramdaman. Yun. Wala. Di niya maramdaman. Di niya ma-feel. Anyway, Secrets na sa oh, nakuha! Napitas ang courier ni Marik Sensei. Salamat sa tool forwards. And, wow. Naku po! Biglang naku! Galing talaga. My goodness. Hikes. So anyway mga kami, we're back. Sa wakas, ang galing ng PC ko talaga. Anyway, tingnan mo, nawala lang ako. Tatlong patay ka agad. Grabe talaga ang buhay, my goodness. So napakamalas ko talaga. Everyday. Ganoon na lang lagi. Anyway, si Marik siniluto dito. Ni Sika, sabi ni Batrider, hahaha, welcome me back. Pero konti na lang ang damage, unfortunately, kasi level 110 damage per second ang lungkot. The Ice Frag nerfs are real. Nung unang panahon, guys, level 1 Firefly is sufficient to actually get early kills. Pero problema, naging G's puntos na lamang po. At bakit ko alam yan? Kasi Batrider Lords ako. Yan na paborito ko. Ganun talaga. May guide pa ako niyan dati paano fast jungling kay Batrider. Garantisado 9 minutes dagger after nung changes sa jungle. Kasi maraming kasabi sa akin, yung mga mema sabi lang, hello, 6 minutes nga kaya ko dagger pag jungle. Yun yung hindi pa binabuff, hindi pa ninerf yung jungle. Pero ninerf na, ang pinakamabilis 9 minutes outside of getting first blood or bounty rune. So, yun ang pinaka-earliest na makakuha ka ng blink. 9 na minutos. Unless may tutulong sa yung kakampi, pero kung wala,
Eh, yun pa, na-nerf pa yung damage ng Firefly. So, hindi ka kagad makakakuha ng isa-isang mabilisan. Anyway, tingnan natin kung magagawa ba ni Batrider ang kanyang pinaplano. Kasi ganito yan, guys, eh. Si Batrider, gusto lang niya man gawin niya yung blink in tapos lasso. Ang problema, may silencer, first and foremost. Pangalawa, kapag nag-yules, ang it's in the bag, eh, medyo alanganin na mag-blink lasso. At saka I actually believe na isa yun sa mga factor kung ba't di na ginagamit si Batrider ngayon sa scene. Dahil sa prevalence ng Yule Scepter. So sobrang dami nag-use. Oh, aray, ang sakit. Gising, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Psyblades is doing it. Isa pa, wala, di tinamaan. Anyway, invis siya dito. Tingnan natin makakapag-gank. Wala bang mangyayari? Wala. So ngayon po, na balik na ako sa game, eh wala na naman nangyaring patayan. So kapag nawawala ako, laging may off-screen kill. Samantalang ganyan ni Armel Tabios, medyo okay siya dito, nakakuha siya ng stacks. Secrets now leaving the top lane. I think pwede siyang gumank dito. Sabi dito ni Edongski, totoo bang pinahina si Tekis? Well, para sa akin hindi naman siya ganun kahina kasi infinite na po yung landmines, wala nang limit. Dati 20 lang. So ngayon eh pwedeng araw-araw meron kang landmines. Ito, meron siyang stacks, napakadaming stacks. Naku po, happy birthday para sa kanya. Level 2. So that's 30 damage. O, tama nga ako. 30 damage Firefly. And with Sticky Napalm, eh, kayang-kaya niyang maubos to kaagad. Samantalang ito, naku po, mukhang naamoy ng it's in the bag na wala dito si Batrider. So it's time for them to actually put the pressure and push. No answer. No answer, bro. Ayun pala, Kirito, mag-isa lang siya. Sabi ko, kaya ko si Ian. Malaki na ako. At doon pinapakita ni Kirito yung kanyang game sense eh. Dahil kung ibang tao yan, medyo mag-aalangan ka eh, na go for Sand King. Alam natin, strength type, mas makunat. Pero Lion dito, being Lion, eh, nasa kanya ang lahat ng disables. Diba? So yan, ano pa? Threads para kay Levi. Mike Sensei, wala lang. Kalungkutan. Pero tumamatay si Poens. Mga tropa sinahabol ni Slardog. Drew Torres! Nagbago isip pa. Nag-haste na lang muna siya. The sprint. Isang palo. Sinapak! Slytherin crush. Sabi niya, may crush ako sa'yo. Sabog. At ngayon, buo na ata ang kanyang Bongard. Bongard na ito. Bongard? Ayaw niya mag-Vanguard. Diwag. Mamaya pa siguro. Dalawang trap. Mula kay Tabios. Nakapag-push ba? Hindi. Crisis averted para sa Raging Weeplay dahil lang sa pag-ikot ni Lion. Pagdating niya dito, saktong-sakto. Biglang naalaw. And actually, they can push in effectively with Juggernaut na meron siyang heal dito. Pero kulang mga kaibigan sa pansinin. In fact, sobrang linis ng Tori dito. Relatively untouched. Sa may baba. Ayun, sa may gitna. Ganon din ng konti. Medyo ganon. Samantala, I think it's the same deal na rin naman. Tingnan natin mga Tori. Ayun, wala din. So, no pushing still para sa parehong teams. Yung ganking na to. No! Yung courier! Yun, mutik na. Umandar na lang, buti na lang. Sige, sumaba dito. Naku po, huli na si Malik Sensei. Pero ba niyang lubidan? Laso na ba ito? Wala pa siyang laso. Still at level 5. Pero the damage and the slow from the Sticky Napalm would be enough. Not to mention, nag-trigger pa ng trap. Tabios getting a double kill at may haste rune pa para sa kanya. Hindi niya kinuha. Gusto niya munang mauna yung bounty. Sabi ni Cads21, pabati Denki, Team Cavite All-Stars. So, may ganyang team. Tindi niyan. Ayan. So, may nagkaroon dito. Parang may mali ata sa kulay ng stream. Sabi ko nga sa inyo, yung saturation niya medyo mali. Kakapanood ng Aldab. Kaya, namula. In lab eh. Pero kung na ba niya yung haste? Iba kumuha. Kinuha na ni Fly solo. Pero okay lang yan. Ayan, sabi ni Cads21 pabati, laglag kami, haha, saan kayo nalaglag? Nalaglag ba kayo sa hagdan? Sa jeep? Ayan, sali lang kayo ulit. Alam mo, ang Class A, open na open naman yan eh. Wala namang problema eh, di ba? Alam mo, lahat naman tao nag-uumpisa, lahat natatalo eh. Kasi, pag hindi kayo natalo, ibig sabihin, hindi kayo nag-try. At kapag hindi kayo nag-try, eh, kayo lugi. Sabi ni Trailblazer 17, pabali daw Boss Phil and Company, naka-streaming habang nasa office. Salamat, wag ka lang magpapahuli sa mga boss mo.
So yan, nagtataka talaga ako hanggang ngayon, bakit ang iniisip ng tao, porket Mineski TV, laro ng Mineski ang ipapalabas namin. Diba? Hindi kami bias. Meron kaming tournament na sarili which is MPGL. And for people to think na sobrang close associated, yung Gigabyte Mineski, the team, sa amin, medyo far-fetched. Kasi, syempre, ang Mineski, malaking kumpanya yan. Hati kami sa tatlo. Mineski Infinity Computer Shop, Mineski Events Team, kami yun. Yung nag-organize ng mga tournament, nagkakas. Tapos, Mineski Gigabyte, which is yung team. Meron pang Mineski Globe, yung LOL team namin. So, hindi lang iisa ang Mineski, guys. Kaya nga nagkatao, tinatanong ako tungkol sa computer shop eh. Kuya Denki, ba't sira yung PC ko dito sa MI Taft? Wala akong kinalaman dyan. Di ba? Hindi ako bantay ng computer shop. So, yun lang, nililinaw ko lang. And, sa laban ng Gigabyte Mineski, it's not necessarily that we're gonna cast those games. Una sa lahat, lugi kami kasi walang bayad yun. Unless bayaran kami ng JDL. If they would be getting us as partners, then we would be happy to oblige, di ba? Pwede namin i-free yung schedule namin. And, as long as free yung schedule namin, I mean. So, habang ganun, our hands are full with MPGL Season 7. Kaya, ito, dito kami. Diba? Ganun lang yung kasimple. Sana nagigets nyo. Sa mga di nakakaintindi pa rin, pagkatapos kong i-explain, sorry na lang sa inyo. Kasi nakablink na po si Drew Torres at mukhang it's time for them to, offense. Naku, panahon na ba? Wala na. Tap na ito. May TP ba? Wala pang TP. So, tingnan natin. Level 2 sprint, level 4 slithering crush, 1 point and bash, quality point lang yan. Pero 10%, tingnan natin kung gagana ba yan sa bagay kasi 17% nga okay eh. Diba? O, ayan. So, sabi ni Inigo Testarosa, ang ganda ng pangalan mo paring tol, pang Full Metal Panic. Masarap na mag-tekis ngayon, pwede na pang ancient, ayun na pumalit sa necro. Oh, tama ka dyan kasi ngayon yung mga mines hindi na nakaka-block ng campus. Good luck na nga lang na maipon mo silang lahat doon, di ba? Good luck lang. Kasi kada labas puputok eh. So medyo annoying paulit-ulit ka magkakas, di ba? Samantala, level 6, still no dagger. I think this is the blink dagger. Coming up, ito nabuo na niya. The score is now 6-1. Raging We Play is on the advantage again. At okay na okay. Ako po, ito tingnan natin. Bangers, uy, di na points. Ako, sakit. Sabi ni Maricene, nakapalda lang ako. Mabagal akong tumakbo. Atras ang kaagad dito. Levi naman, merong blink dagger at nakakapagtaka kasi yung nababae tuloy ang hindi nakapalda. Okay talaga ang Valve. Pero mamaya na Kirito, moving in. Nagbago isip, tumigil. Flag ceremony daw. Uy, tumigil. Samantalang Secrets. Again, lagi na lang ganun. Kapag hindi ako nakatingin, makakapatay siya dito. Si Secrets, alam mo, kaya pala Secrets ang pangalan mo. Kasi tuwing may papatayin ka, kailangan hindi ko kita. Sumamihan niya yung Kirito. Yung kapay na kita nila si Ian. Oh, may blink yan! Boom! Nakapag-blink out just in the nick of time. Global silence just to be sure na hindi makakabante ang Raging We Play pero walang pakialam si Kirito. Sabi niya, habulin ko si Scorpion. Stanini. Oops. Nagpausok. Oh! Blink out. Pumasok si Levi. Nakahuli ng Static Storm. Pwede niyang pabalikin. Pabalikin mo na, Jer! Ayaw. So, they would just retreat. Samantala, space created para kay Xlim. He was able to push this tier 1 top. And again, yun, the crisis was averted. Hindi nangyari yun. Bakit parang robot magsalita yan si Denki? Kasi robot talaga ako, guys. Robot talaga ako. Isa akong cyborg. Ayan. Pasensya na kayo sa mic ko. Ganun talaga ang buhay. Pag ang microphone mo, microphone. Balang araw guys, abangan nyo. Pag may nag-donate sa amin ng magandang microphone, huyo talaga kayo sa amin. Promise. Yan. Shoutouts nga pala kay paring Juno na napakaganda yung viral video ni Juno Reyes sa kanyang crush. Dapat i-post mo yun, Kumbaga parang kailangan ma-publish sa YouTube yun para sumikat tayong lahat di ba? Pero mamaya na yan. Armel Tabios ka mo sa Blink Dagger and Yasha para sa kanya. Still no Desolator. Pero I think after a Deso, he can... hindi. Alanganin pala siya mag-solo Roshan. Tama. So, yeah. Smart move coming in from Armel Tabios. Not going for the greedy strat, which is fast Deso. Sabi niya, okay daw. May tanong si Franks Leash 08. Maganda ba MSI laptop, Boss Denki? Ito. Yung kagandahan ng isang bagay, depende sa tinatanong mo. Ito suggestion ko sa'yo. Ang tanongin mo si Bianca. Tanongin mo si Bianca, yaw.
Bianca, promise, PM mo siya. PM mo. Bianca, maganda ba MSI na laptop? Tapos pag sinabi niya oo, sabihin mo hindi, mas maganda ka. Boom! Boom! Hindi ako. Diba? So, tapos ligawan mo na bigla. Pero mamaya na X-Lim umikot dito para tumakbo. Beyblade is effective, pero meron siyang blink. 7 seconds to go before he can actually initiate again. Pero, oh! Omni Slash in the face, Kirito! Sinigawan pa, bingi! Mga kaibigan, 2 for nothing trade. Para si It's in the bag and I think they can go for Drew Torres. Nag-blink instant si Sand King but nothing's home. Wala siyang tinamaan. At ano to? Wall. Akala ko may ilaw pa baba. Wall pala yun. Akala ko parang ano, parang ano tawag dito, yung may tawag dito eh. May ganun bang setting sa kulay? Mamaya na lang game number 3. Feeling ko wala eh kasi ang siniset lang naman niya resolution. Feeling ko sa monitor eh. Hindi ito yung monitor na ginagamit namin eh. Ito yung sa gilid ko actually. Ang ginagamit naming monitor na main, yung sa monitor ko, yung Denki Monits. Pero mamaya na yan mga kaibigan, fly solo dito, nakuhuli. Nag-static storm sa sarili, pero the DPS would be there. Whoa! Blinking stun! And this would be big! Vacuum! No wall! Nga lang, naghila pa si Sika. Sabi niya, pahilang ang isa si Poyens dito. Ian trying to run away. Hinabol siya, blinkin mula kay Armel Tabios. Isang swat ng meld at nakita nyo, tinaga siya, hati ang katawan ni ni Poyens. Grabe. So ngayon 2 for 1 trade. Not bad para sa WePlay. Remember, Raging WePlay is actually leading. Tingnan natin. Si Sun King hinahabol ba? Drew Torres may blink pero wala siyang mana. Pero tingnan natin baka ma-RNG guys. Blink! RNG! Lagyan na ng dito. Isa sa pack! Boom! Patay. Plus 178 ba naman? Durog na durog mga kaibigan. Damang-dama sa buto niya. At sabi ko nga sa inyo, si Slardar na po, the future of 6.85. Kalokohan na yung mga tawag dito, gyro, wala. Slardar na po, mga kaibigan, the future of Pinoy esports at saka tong si Templar Assassin. And I'm actually expecting TA would be the top pick sa darating na Dota 2 Majors. Dahil siya lang yung actually hindi apektado ng nangyaring nerfs sa Dota 2. Kasi ganito pinahirap makakuha ng stacks, pero si TA kaya pa rin niya makakuha ng stacks. Pinahina yung pero mamaya na ako po, aray! Ang sakit! Aray! Iyak! Mga pain mga kaibigan. Bulok agad. Ang bilis ma-decompose. Masabi ko nga sa inyo, TA, hindi sa binibenta ko si TA pero promise. Best hero, best mid 2015 ngayong 6.85. Wala lahat na nerf Storm, Lina, Leshrek. Diba? Kaya, kumbaga, panahon na talaga NF11 ko, walang nangyari. Wala na, sumuko na tayo. Talaga tayo? In love na talaga yung screen natin. Aldab daw Aldab Na-aldab. Sa monitor. Kaya nga na camera 360. Monitor 360. 11 to 4 po ang score mga kaibigan. Lamang ang 11, malamang. Lamang ang WePlay dito. Tingnan natin yung goal graph. Wow. Medyo yumuko ng konti. Pero ngayon, nasa 3K na po tayo ulit. XP naman is up there as well. 5K para sa At baka... Ayun, So, tingnan natin ang mangyari dito. Naku, wala lang. Secrets, hihilain ba niya si Roshan to? Tutuparin ba niya ang kanyang pangarap? Nahilain? Si Roshan? Tingnan natin. Hilain mo si Roshan, please. Katuwaan lang. Pero mamaya na yan ako po. Nagkasama-sama dito. Ang Raging Weeblade. I think they're gonna push this tier 1 bot. Pero, smart move from them. Slardar doing the scouting duty. Pag may masipat siyang isa, lagay ka agad ng amplify damage. Literally, the better track. Ang lamang lang talaga ng track ngayon, nakakuha ng track gold. Pero after that, Slardar's amplify damage is just better in every aspect. Sa Ionic Trap pa, para lang may swag. Pag pinatay siya, merong stage. Yun, naka-desolator na. Si Armel Tabios. Ayun, pabati daw Team All-Star, buong shop. Nanonood dito, laglag kami, nagiinuman na. Sige, tama yan. Ano mangyari? Wala, ang lambot Hindi na kailangan ng medalyon. Hindi na kailangan ng kahit ano pang lande. TA Slardar minus Armor Dota is the name of the game. So, it's either nakaw-nakaw
nakaw armor or bawas-bawas armor ang laro ngayon feeling ko. Kasi yung mga magic damage dealers, medyo na-nerf yung Bloodstone. Hindi na katulad ng dati na kapag namatay ka, medyo malaki-laki pa may uuwi mong pera. Pero mamaya, uy, blink agad! Inultihan pa si Ian, ganun kagalit mga kaibigan para sa Scorpion. Lubog ka. Ayun, may kidat pa. Kawawa. Ayan, medyo masakit daw sa eyes ang color. Oh, sorry naman, paring tol. Ang problema, double sorry para sa iyo, paring JXDXD. Kasi una, dahil nakaganito yung cool natin, hindi natin ma-adjust. Pangalawa, wala nang ibang stream. So, yun. Gawin mo ang ginagawa ng lahat ng Pilipino. Nagtitiis. Oy! Blink ka agad! Para kay Levi, Global Silence would be used. Inaapoy na lang nila. Fly Souls. Sumigaw pa dito si Levi. Makakapali ba siya? Hindi ata. Dumating si Silencer, nakaisa, maabutan ba niya? Marik Sensei, dito naman problema ng konti kasi nakapalda siya. Pero blink and stun, napunta pa rin kay Drew Torres. Hindi, napunta nga kay Drew Torres, tama. So, saving Private Kirito ang nangyari dito. Almost. Para sa kanya. Pero tingnan natin, may blink siya. He can go for the blink hex para kay X-Lim. Pero problema, walang follow-up. And actually, nandito rin si pero mamaya na yan. Armel Tabios. Ito na. Blink hex. Waiting for it. Boom! Bilis ng kamay. Ito na. Blink stun! Naku po! Huli agad si X-Lim at tinaga na naman. Nakita nyo may guhit pa. Si Namore X ang samurai. Matalang ito pa. Tatakbo ba? Hindi makatakbo si Scorpion. Patay din kaagad Kirito. Naku po si Poise. Nagpabalik. Pato dito. Dito natin siya abangan. Pinalibutan na. Sumuko na daw siya. Double kill para kay Armel Tabios. And this is just like game number 1. Sobrang madali. Para sa Raging Weeplay. Alam mo, mapaisip ka dito ano ba nangyayari? Bakit ang Raging Weeplay masyadong mukhang malakas? Diba? And I'm actually excited to see how would he fare versus the Class S teams. Mineski, Gigabyte, Execration, oo, yun nga. Baka, tingnan natin muna kung malampasan nilang Arcanis if ever they would win. And it's in the bag. Hindi pa naman tapos ang laban dito. They can actually answer for this one. They have a Juggernaut. They have the Global Silence to actually pinpoint Raging Weeplay and get them into a bad position. Pero yun lang. Babatiin ko pala si Queen of Pain na nahuli na kaagad ni Secrets. At sabi ko nga sa inyo, si Secrets, nakakapatay siya kapag hindi ko nakikita kasi Secrets. Ayan. Baka may magtanong, Kuya Denki, narinig naman yung boses ni Lon, ba't di siya nagka-cast kasi hindi siya caster? Ayan. Ang nangyayari kasi sa buhay ngayon, dito, si paring Lon, maraming ginagawa, busy sa love life. Ayan. Kaya ganun yun, guys. At kaya nga ako nandito, at dapat nga mag-upload ako ng mga VODs, pero malakas kayo sa akin, kaya magka-cast na muna ako. Diba? Si Kuya Diden, ang alam ko magkakasi Kuya Di bukas at alam nyo, kahit magkatayo siya ng computer ng MI sa ibang lugar, malakas siya sa inyo. Kaya darating siya. So, yan, panahon na para mag-push dito. Ang Raging Weeplay, they know that the advantage is in theirs. Samantalang Marik Sensei, meron siyang silence. Abangan natin, tignan natin. Oops. Wala. Wall kaagad! Vacuum! Global Silence! Pero may BKB na si Armel Tabios. Nagpalaki siya dito. Blink-in mula kay Levi. Dahil na gagamitin ng kanyang Sonic Wave, hindi pa niya ginagamit ako na stun pa siya. Hindi ba na nakapag Sonic Wave bata? Tingnan natin. Hindi pa naman tapos. Nakita niya si Kirito. Galit na galit siya, sabi ni Levi, patay ka sa akin, Kirito. Inulti ka agad. Hinihila si X-Lim. Armel Tabios dito getting caught. Pero mukhang makakapag-atake pa siya. Mas malaki nga lang ang Deeps. The Aegis would be pop. Apat ang patay para sa Raging Weeplay. It's in the bag dito. Catching Raging Weeplay in the worst position possible. Levi, abangan natin nasa ng pa-baby wave. Wala pa. May detection ba sila? Oh, wala. Oh, Yules. Blink in Yules. Armel Tabios still trying to run away. The stun would be there. Dito sa wakas, meron silang scientists. Now they can see Armel Tabios. Baka na makabawi siya. Tingnan natin. Wala na to. Armel Tabios RIP. Hahabulin ba? Wala siyang mana to use his ano. Pero Secrets is here to save Armel Tabios and he would survive. Isang flame break lang. Isang flame break. Lahat makakahol pa sila. X-Lim ito in danger. Let's see. Takbo. Wala. Pabalikin mo, be. Pabalikin mo. Fly solo. Pinabalik mga kabig. Kinulong na. Dito ka na muna magkape. Patay ka X-Lim tumata. Kasi napapadiba niya si Secrets. Hindi. Siyempre kasi kita ko eh. Uy. For the first time, nakita ko yung pinatay ni Secrets.
Aba, iba na. Pero mamaya na fly solo ito, pumapasok. Oy! Nag-smoke! Pero okay lang, hinaw Marix sa easier. Yules mula kay Levy, pero wala siyang mabubuhay. Hindi siya mabubuhay. Tumalamang sa malang, ginawa pa siyang palaka para siguradong hindi siya makakatakbo. Pinabalik ni Fly Solo! Nope! 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 Grabe dito mga kaibigan. Ilang ano to? 3 times ang lamang ng Raging WePlay over it's in the bag. So, pag sinabi mong lamang ang WePlay, hindi ka nagbibiro nun. Anyway, papasa pa si Drew Torres, medyo matapang siya, pinabalik niya ang isa. Sabi niya may Vanguard ako si Vanguard dito, Masterino. Boom! Pinalo. At last hit mula sa kanya, team fight contribution ni Slardar ay mag-right click. So, ngayon panahon na para wasakin ang tier 3, sorry, ng it's in the bag and bukas na bukas po ang base ng Cagayan de Oro dito, pero X-Team papasok. May naman siyang ulti, wala siyang naabutan. Ang bibilis mag-blink out ng Raging WePlay. Open pumasok si kasi nila niya kagad. Blink, vacuum wall. Omni Slash pumunta sa mga ilo. Samantala ito, Amel Tabias, let's see. Wala. Ako, aray! Aray! At ito naman po pa baby wave. Mula dito kay Levy, walang tinamaan. Okay lang daw yan. Sabi niya, nasa taas naman ako, sikat naman ako, pero mamaya na yan. Sukit. Isa pa. Pakita mo, Armel Tabios. Boom! Abot siya nun? Oh! First click bash mga kaibigan, 30%. 20 lang pala. Samantala ito, Ian nahuli din, hinigo pa ng mana, chup-chup, mua-mua. Patay siya rin dito. 26-9. 26-9. In favor of Raging WePlay. And they're just making it too easy right now. At kaboss ko daw si Suneo. Ang boss si Suneo hindi ganyan. Ganyan ang boss si Suneo. Ano naman yan, Nobita? Ganun. So ito, samantalang ito, Drew Torres just moving in. Wala siyang takot eh. BKB might be close. Ba't mo siya may quelling blade? Ano to? Bara swag. At ito, tapos ang kanyang Ogre Club. Na, ito, nag-iisang club na palakol. So sa mga normal na tao, Ogre Axe. Pero sa Dota 2, alam niyo naman, Defying Logic, Dota Axe. Ogre Club. Na-reveal yung smoke. Tingnan natin kung mangyayari. Ako po, blinkin. Pa-baby wave. Wala pa. Nahuli na. Stand by. Nanaman pa si Ian. Oh! Longest finger, mga kaibigan. Malariki Davao. Ang kanyang finger. At sa lahat ng mga kagets nun, nanood ng pelikula ni Rica Paralejo. Pero nakita nyo yun? Malariki Davao. Na finger. Mamaya na yan. Grabe ko. Sabi ni Ian, aroy. Nagising si Ian eh. Layo nun, promise. Pero okay lang yan po yan. Ops, blinkin mula kay Drew Torres. Ian dito, nag-i-invis. Ops, nakapagtaka siya dito. The move, si Scorpion. Pero nahuli siya, tinamaan siya ng isang stand dyan. Tinamaan. Patay as usual. At yun nga ang kagandaan dito, I think is Slithering Crush very oblivious range. Walang so totoo lang hindi halata na ganyang kalaki yung sphere of influence ni Slardar. Feeling ko nga ito lang yung hanggang buntot lang yan, pero mamaya na ako istanini. Boom, blink in. Po yan dito mga kabe, nagbabadya at yun, wala na, babay, ingat. So, 30-10 lamang na naman po. Pati yan ang gold grab, katuwaan lang. It's 15K. At ayaw pang mag-call ng GG ng It's in the Bag. Akala ata nila best of 3. Best of 5 po ito. So, may pag-asa pa kayo. Easy lang kayo. So, ito. Naku po, nagpresenta si Marix sa pero invisible. Sa invisible ako, invisible. Mamaya sumigaw! Pa-baby wave! Connecting to 1, 1, 2! Pero restan siya. Armel Tabios, medyo buhay pa. Galit na si Dotos. Ang laking ano nito? Shokoy! Naku po, mahabol. X-Lim. Istanini mo, bebe. Pero hindi nakapag-ulti pa siya. At na Marix will be calling GG for that. 32-12. JJ. Naghumila pa si Secrets ng ilusyon for Maximus Swag at wasak ang base. So, the score is now 2-1 in favor of Raging WePlay. Sobrang excited na ako. Kung ganito ang pinapakita, mali, ng Raging WePlay, especially on Class S, masasabi ko na meron na tayong new bloods sa ating